napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Jay Guevara TV. Jay Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito ba yan? Ito ba yan? Ito ba yan? Yan. Kinuwento sa akin. Nagkwento talaga. Pogi! Woo! Putang ina. Okay. Sa akin. Alam mo ba, Natbay? Kung sino man yung kausap mo, sabi niya, hindi ka nagkakamali sa ano mo. Kasi, alam nyo, ayoko na lang magsalita. Siguro naman, alam nyo naman na may mga kakilala po tayo dyan, di ba? May mga kakilala tayo dyan sa Senado at sabi ko nga, akala nila. Banat Bay, baka mamaya pag sabihan kanila na sabihan kanila na ginagaya mo na rin si Marlo ka. Baka mamaya ginagaya mo na, may ano ka na rin. Kung si Marley ka, may puting ahas, si Banat Bay, may pulang ahas. Wow! Oh, sana all may mga ahas. Sa Senado ko lang nalaman ito. Okay. Actually, may kakilala po tayo mismo sa DBM. Ay, grabe. Nako. Ano ho yung DBM? Ano yun? DBM? Department of Banat. Ay. Department of Budget. Diba? Okay. Management. May kakilala ho tayo dyan. Hindi ko na lang sasabihin pero pag hinalungkat ninyo, maraming nakapwesto dyan ang panahon pa ni Duterte. Alam nyo, eto yung kwento ko ha. Yung 12 billion, saan ba napunta yan? Para ho sa kaalaman nung kahapon na hindi ho nakakapanood, yung 12 billion, isa sa mga dahilan kung bakit nainis yung ibang mga senador kasi dapat yung 12 billion na yon ay pondo ng Senado. Dapat yun, pondo ng Senado ho yung 12 billion. Pero nangyari, napunta sa ibang departamento. Okay? Napunta ho sa ibang departamento. Alam nyo kung kanino napunta? Ha? Kanino? Hindi sa kamera. Naku po. Saan? Saan? Hulaan ninyo ko saan. Sige. Saan nga? Sabihin mo na. Pabitin ka rin Ang makatama ay merong 500. 500 yung baba naman nun. Laki-laki mo naman. Parang 500 pambiling gin lang yun eh. Pang Red Doors naman dyan. Sige nga, kung meron na ka ano. Tagal naman, pabitin din ko si Banat Bay. Tingnan ko kung makakatama. Sa Luzon? Hindi. Kambi? Hindi. Bitin ko eh. Bitin na ba kayo? Ha? Sa DSWD? Hindi. Akala ko nga sa DSWD eh. Pero nung kinuwento sa akin, naku po, patay ka. Naku po. Hindi. Naku, hindi din. Saan? Ayun! May tumama! Oy! May tumama! Mukhang merong eto, kakwento ko na. Alam nyo kung saan? Walang iba kung hindi sa Comelec. Yung 12 billion, okay? So, ibig sabihin pala, Banat Bay, yung ginawa ni Mig Zubiri ngayon ay, paway pek para magalit ang taong bayan sa mga senador, ganun ba? Tama ba ako? Okay. Tuloy natin. Ano lang natin, nandito kasi sa aking isang, yung 12 billion napunta ho sa... May blue folder ka na rin. Joke lang. Comelec. Ito kwento, ha? Ito. Pakinggan natin to, guys. Sandali, baka mamaya mabasa ninyo sa salamin ko yung nag-message sa akin. Patay tayo dyan. Mang source ko galing sa loob Ito ang original. Hindi sa bulsa. Napunta ho ito sa departamento ng Comelec. Ang original na budget o yung general appropriation ng budget ng Comelec ay 4 million.
Okay? Hindi, 27 billion. Okay? 27 billion ang original na budget. 27 billion. Tapos, nagkagulatan kasi bigla po itong naging 40 billion 103 million 801,000. Paano Okay? niya, no? So, from, para lang sa kalaman ninyo. Alam nyo, nagtataka ako, ang dami laging napag-uusapan na pera sa gobyerno. Bilyon-bilyon. Pero, ba't kaya ganun nahirap pa rin yung Pilipinas? Ba't kaya? Ano nga nangyari? Alam nyo, sa totoo, mayaman naman talaga Pilipinas eh. Madamot lang yung mga nasa gobyerno eh. Kaya ang totoo dyan. Naghahanda sila sa next election. Naku po. Subiri, inidoro ka na. Ngayon, banat ba? Yung problema dito, baka mamaya bawian ka ng MDS. Kaso bago pala dapat bumawi ang MDS, labas na muna nila yung pulburon, no? Nandito yung video eh. Ito, yung ilalabas na ni Marley kayong pulburon. Mamaya kasi bawian si Banat Bay. Sabi nila, lalabas na nga daw itong pulburon na to. Kaso asan na nga? Ito. Saan na yung video? May short video rito eh. Saan na yan? Ilabas niyo yung short video. Ilalabas na pulburon video. Mamaya kasi, bawian si Banat Bay eh. Banat Bay, ilabas mo yung pulang ahas mo. At ilalabas ni Marley ka ang... bakit? Wait lang. Wait lang, ang pangit ng uso ni Banat Bay doon. Sorry. Napansin ko nakagulol yun. Kaya no? Naku po, sasabihan na naman ng mga MDS, ginaya lang ni Banat Bay si Maharlika. Dito, seryoso tayo. Alam nyo, dito natin, kapag pinagkumpara natin, ito, first time ko pong pagkukumparahin na si Banat Bay at Maharlika. First time, kasi sinasabi ko lagi, wag natin pagkumparahin sila. Magkaiba sila eh. Pero dito, pagkukumparahin natin sila about sa mga, yung nilalabas nila ng mga agreemento, tama ba? Agrumento, tama ba? Di ba ako bulol? Di ba ako nabulol? No? Si Maharlika kasi, palagi siya naglalabas ng mga expose, mga expose na walang ebidensya. At hanggang ngayon, kita mo, pulburon video, wala. Folder, nasa blue folder na yon? Kita nyo ba? Samantalang to si Banat Bay, napakarami palang alam niya na mga tinatagong mga sikreto dyan sa gobyerno natin, pero hindi niya agad inilalabas. At dahil nga dito, medyo nagkakagulo na, kasi nga, nadadivert yung issue ni Subiri or dinivert ni Subiri sa ibang argumento, kaya inilabas to ni Banat Bay, no? Pero kung pagbabasihan nyo Banat Bay, Maharlika, mas maniniwala ako dito kay Banat Bay. Kasi unang-una, eto kasi bibihira lang to maglabas ng argumento, pero solid. Si Maharlika, puro salita ng argumento, pero nga. Diba? So ito, pakinggan natin. 27 billion 103 million 801 naging 40 billion 103 801. Naku po. More or less 12 to 13 billion ang nadagdag. Kung kukumpitin nyo yun. Okay, more or less 12 to 13 billion ang nadagdag. Kasi 27,103 comparing to 40 billion. Sa madaling salita po, napunta sa COMELEC. Sandali. Itong mikropono natin nakakabuisit eh. Ayan. Yung dinivert lang pala ni Subiri. dadagdag na 14 billion
Alam nyo kung saan ilalagay ng COMELEC. Bilisan mo. Monitoring the implementation of conduct of election and political exercise. Sa madaling salita, sa botohan tungkol sa tiyatya. Doon mapupunta. Naku po. Yung 12 point something billion. Okay? Kaya nga from 4 billion na pondo ng eleksyon, ayun ang original eh. Okay? Sa COMELEC, 27 billion ang kanilang pinakapondo at ang pondo sa eleksyon, 4 billion. Naging 16 billion 308. Ibig sabihin, nadagdagan ho yun ng hinggit kumulang mga 13 billion, 12 to 13 billion na nadagdag. Kasi nga po, from 4 billion na nagagamitin para sa eleksyon, madadagdagan ho at magiging 16,300 billion. Ganong kalupit. So, anong ibig sabihin nito? Ano ba? Ano ganito po ganito po. Ang ibig sabihin, kikwento ko lang para maintindihan nyo. Bakit natanggal si Zubiri? Kasi maraming mga senador ang nag-question yan. Akala ko ba, ito ang sabi ng ilan dyan, akala ko ba, Zubiri, you are against tiyatya? Diba? Hindi nyo pinipirman yung tiyatya. Pero bakit na-divert itong pondo na to at napunta sa COMELEC for election purpose? Maraming tumaas ang kilay ng mga senador doon. Nainis sila bakit nangyari yon. So ibig pong palang sabihin, kunwari, di umano si Zubiri ay against tiyatya, pero pailalim, pinapayagan niya yung ganyang budget. Kaya nga papansinin niyo, if you would rewind... So, sa madaling salita, ang ginagawa ni Zubiri na naman ngayon ay isang pang-mamain condition lang sa mga tao, ganun ba? Na kunwari, against sa tiyatya, kaya pala sinabi niya na binabas siya ng Marcos supporters at ng DDS supporters. Ang galing, no? Itong lupit ni Zubiri. Rewind it. If you would rewind it, di ba sinabi ng COMELEC nun, wala kaming budget para dyan. Nasa news yan, lumabas yan sa news. Wala kaming budget para dyan. Ngayon, meron na. Mula nung lumabas na yon, pinayagan ng Senado na ma-divert yung 12 billion sa COMELEC. Naku. Na kinagalit ng ilang mga senador dahil hindi sila man lang tinanong at bakit iba yung kwento, yung iba yung labas ng bibig ng Senate President. Ibig sabihin, nag-sacrifice si Zubiri, sinacrifice ni Zubiri yung posisyon niya para lang mabigyan ng pondo yung COMELEC. Para lang maituloy itong tiyatya na to. Aba, pagkagaling mo, ha? Tama ba ako? Tama ba ako, guys? Baka mali ako, pwede nyo naman ako i-correct. Wala nang inggit kay Marlica. Ano to? Sino kami? Wala nang inggit kay Marlica. Hihigit? Hihigit ba to o inggit? So, dami naman MDS trolls. Marami ba? Hayaan nyo sila. Kung credible yung Marlica nyo, bakit puro Marlica na ba't puro Marlica yung nandyan? Si Zubiri na tayo. Banat ba yun ang pinag-uusapan natin? Grabe naman tong ginawa ni Zubiri na to. So, ibig sabihin, pag panibagong paawa ipik talaga. Ganun nga, Jay. Kaso, nalaglag siya kasi nilaglag siya ng mga kasama niya. Hindi, malamang sa malamang kasi, alam na rin ni Zubiri na ilalaglag talaga siya. Di ba sinasabi niya nga nag-uusap-usap nga daw. So sa madaling salita, alam niya na nila, hindi nabago sa politiko yung mga yan. So ginawa to ni Zubiri, alam niya na mangyayari sa kanya to. No. So ibig sabihin,
yung haka-haka ng mga sinasabi, lalong-lalo na ng mga MDS, na kaya pinalitan si Zubiri, kasi nga, ay dahil sa Fidelix na naman daw. Putay na, Fidelix naman. Tapos yung Fidelix na. Okay, no? Tawag dyan, Jay, karma. Hindi. Kinarma siya kasi yung ginawa niya. Para sa akin, hindi. Kasi alam niya na nagagawin sa kanya yan. Alam na ni Zubiri nagagawin sa kanya ng mga senador. Kaya nga sinabi ko, sinacrifice si Zubiri yung posisyon niya dahil para lang dyan sa abot dyan sa tsa-tsa na yan. Para sa akin sa sarili kong opinion alam niya yan, alam niya na mangyayari sa kanya yan. Hindi yun kinarma. Parang ano lang yun Parang nagdrama lang siya na kungari, paiyak-iyak doon na tinanggal siya sa ganito, tinanggal siya sa ganyan. Pero para sa kanya, baliwala yun kasi yun ang utos sa kanya. O ganito, lagyan mo ng yung Comelec. Alam naman ni Zubiri, expect niya na kasi yun yan ang sa akin sa akin sa opinion ko, alam ko na alam niya na yun na mangyayari sa kanya yun. Sa madaling salita, sinacrifice niya nga yung position niya. Tama ka, Sir Jay, pasok dilawan budo Ano to? Alam niya nga, pero di niya naman siguro expect na matatanggal siya. Hindi. Hindi yan. Alam niya na rin yan. Kasi nga, di ba sinabi niya, matagal na ngang pinag-uusapan. Oo. Alam niya na yan. Nagpasalamat si Zubiri for the shake kasi sa kanyang posisyon. Alam niya na yan. Baka mamaya nga, ano ba yan? Pwede pa ba tumakbo yan? Baka mamaya nagpa-wepek yan kasi tatakbo yan. Tuloy natin. President namin at iba yung nangyayari sa likod. Nagigets nyo? So, etong issue ng pagpapalit ng leadership sa Senate ay dahil diyan sa issue ng tsa-tsa. Nagigets ninyo? Ano daw na ulit nga? Dahil diyan ng leadership sa Senate ay dahil diyan sa issue ng tsa-tsa. Naku. Nagigets ninyo? Kaya nga, malakas ang loob ko magsalita dito. Oy, sandaan ninyo, nasa Pilipinas ako Ibig sabihin, anytime pwede nila ako ipatawag. Anytime pwede nila akong anuhin dito sa Pilipinas. Wala pa ako nung katulad nung sound effects ni meron na ako dito sound effects ni Banat Bay katulad nun. Kaso hindi ko pa alam downloadan. Kaya wala tayong sound effects Ganda nung sound effects. Kasi minsan maintindihan ko kunwari madaldal ka na sa ibang bansa ka kasi alam mong ligtas ka, hindi ka pwedeng ipatawag. Matapang ka kasi ando ka sa ibang bansa. Tapos inggit kami, ganun. Ako po nasa Pilipinas ako. Kaya kong humarap. Ang problema po kasi, meron akong hawak na dokumento. Yun lang. At yung dokumento na yan ay public document. Ngayon, eto, hindi ko muna ipapakita yung dokumento. Ipapakita ko sa inyo yan bukas. May pabitin ka rin, Banat Bay, may pabitin ka rin, So, grabe, no? Ginanon lang tayo ni Zubiri. Parang pinagmukha niya lang nakaawa-awa siya. Pero sa kaibay ng lahat, talagang may ginawa pala talaga siyang kalukuhan, no? Kung nasaan ng pera dun sila. Buti may Banat Bay. Buliliaso ang kasinungalingan ni Migs. Buti ka mo, hindi kay Banat Bay. Tama rin pala dahil kay Banat Bay. At buti rin may source si Banat Bay. Kasi kung walang source si Banat Bay, paano niya rin malalaman yun? Sana all may source. Yun ang maganda dun. No? Matagal na yan. Matatanggal si Zubiri, umayaw si Jinggoy, di ba, as Senate President. O nga pala, no?
Oh, nabuko naman ang pawa niya kasi binuko ni Banat Bay. Oy, ang masama nito kapag napanood to ng Senado, baka ipatawag to si Banat Bay. Oh, alam mo naman pag nabubuko ang mga alipunga, kapag nangati ang alipunga, kailangan kamutin. So kapag tong gobyerno natin tungkol dito sa 12 billion na to na ipinasa sa COMELEC, malamang ipapatawag to si Banat Bay. So doon na, ayun na yung pinakamaganda noon. Para sa akin, pabor ako doon Hindi naman sa pangano kay Banat Bay, no? Kasi kaibigan ko naman yan. Pero ako, pabor ako doon kasi alam ko, nararamdaman ko sa aking mga kamay na kay Banat Bay ang totoong ang totoong expose na talagang may ebidensya. No? Kasi itong tao na to, hindi naman to naglalabas, hindi to nagsasalita pag wala siyang ebidensya. Hindi malakas loob niya No? Oy, mga Dolly for shot, for short, mag-love shoutout po. Di ba? Si Banat Bay, hindi to nagsasalita agad nang wala siyang hawak na sapat na ang ganda mo naman, girl. sapat na ebidensya. So kaya inilabas to ni Banat Bay sa madaling salita, legit talaga to. Kasi may hawak na siyang ebidensya kaya siya nagsalita Oo, alalahanin niyo mainit si Banat Bay sa mga kalaban natin. Oo, lalo na kay Trililing, tsaka kay Gunggong, kay Gagong. Pinagoogle nga yan ni Banat Bay kasi public doc is means legit yan. Sinabi ni Banat Bay, di ba? Ngayon, asan na yung Ngayon, ako matatabunan na si Marlica nito. Sasabihin na naman, ginaya si Marlica, putang inang yan. Eto yung dapat paniwalaan natin kasi may dokumento na ipapakita. No? Na ipapakita. May ebidensya siya. Ayun ang maganda rito. Ngayon, yung dokumento, kapag si Marlica, yan katulad niya, may mga dokumento din, hindi naman pinapakita. So dito, agarin ko rin to si Banat Bay. Pakita mo rin yan bukas. Mamaya ba? Kahapon niyang live to kahapon niyang live to. So mamaya niya ipapakita to. Ngayon, kulitin natin si Banat Bay. Pakita mo mamaya yan, Banat Bay. Hindi po pwedeng hindi. Oo. Ay, mamawang yun Tepoy, shoutout. Diba? Kailangan may pakita ni Banat Bay yan. Ma'am Chrissy. Oo. Asa? Si Palangga, bungangera lang ang panlaban kasi na traidor si amo niya. Mas naniniwala pa rin ako kay Mig Subiri. Nagsakripisyo siya nga para umalis lang bilang Senate President. In-explain na nga sa inyo. Bagay, opinion nyo yan. Wala po kami magagawa kung magpapahuto po kayo. Alam nyo, nung pumutok tong issue sa pagbitiw ni Senate President Subiri, Senate President, tama nga, dito nagduda na rin ako. So ako, naghanap pa rin ako ng ibang mga video na pagkukunan ko ng idea tungkol dito sa pagbitiw niya. Eto, napanood ko na kay Banat Bay. Hindi ko na kailangan maniwala dun sa kaya daw tinanggal dahil ipapatigil na ang PIDEA leaks. Kaya daw ay tinanggal ay dahil sa PI at dun sa 13 billion, no? Hindi na ako maniniwala dun. Kaso nga lang, huwag kayo padala sa tisoy na mukha ni Migs. Matagal na yan traidor. Kung saan makakabuti doon yan. Parang sala sa init, sala sa lamig, Ate Shairi, no? Oo. Siya ay may sakit pa rin ba? Sino ba yan? Maganda naman yung ginawa ni Marlica para sa pagpapatotoo
sa sinasabi ni PRDY. For your information, no? For your information, sinabi ni Tatay Digong na hindi nga daw niya nakita yung hawak ni Agent Morales na pidayalik na yan. Baka hindi niyo matandaan, ha? Sinabi niya yan na hindi niya matandaan yan. So, ibig sabihin, hindi yan yung tinutukoy ni PRRD. Kaya, huwag niyo sasabihin na nagpakatotoo. Hindi yan yun. Hindi niyo pala alam yun. Kaya lang siguro mapakita ni Marley ang ebidensya dahil ayaw niya sa informant niya. Ha? Dahil ayaw sa informant niya. Dahil ayaw sa informant niya. Hindi rin. Putik na yan. Informant. Kung gusto mo talagang mabago ang Pilipinas, may pagmamahal ka sa Pilipinas, ilabas mo. Ganun yun. Kahit si Banat Bay, pag halimbawa na, kaso hindi naman big issue kasi itong kay Subiri. Eto kasi, paglilinaw lang naman to, yung ginawa ni Banat Bay para hindi maging bulag. At kahit ako, naging bulag din ako, naamin ko yun. At least dito, nalaman ko na. So dito, maganda tong ginawa ni Banat Bay. Hindi ata alam nitong mga MDS na, eto, maganda din naman yung ginawa ni Marlica para pagpapatotoo sa sinabi ni PRD. Papatotoo. Buisit. Sinabi nga si Harry Roque pa nga nagsabi na hindi nga daw natatandaan ni Tatay Digong na may ganung dokumento. Oo, sinabi niyang addict si BBM pero hindi connected doon sa PDEA leak ni Maharlika. Hindi connected doon. O, tama ka, Jay, kung saan makikinabang si Migs doon, yan. Kahit noon pa kaya, okay. Ano na to? Tawang. Anong tawang? Sir Jay, na nahatulan siga doon. Oo nga, nandito sa akin. Gusto nyo makita? Idugtong na rin natin dito. Saan na yun? Ito. Gadong. Wawa naman si Gadong. Wawa naman si Gadong. Na hatulan. Pero eto wag niyong ismulin to. May duda ako dito May duda ako dito sa ni Gadong kaya pala nag-iingay ito. Meron palang ganyan yan. Sir J, breaking news, nakalabas na si GM. Nakalabas na pala eh. Ba't kanina hindi daw? Ngayon nakalabas na. Ano ba talaga? Asan na? Alam ko kasi nakalabas na si JM. Bakit may live? Asan na si Tingnan natin, silipin nga natin si Lucaret. Ito si Satanas, si Bangag ang naririnig ko dito eh. Si Satanas, si Bangag. Ano ba? Si Satanas, si Bangag. Wala na ba? Oy, Marlica, wala ka na ba ibang iba ka? Iba mo naman, puro na paulit-ulit eh. Diba? Death threat na nga ako kay Lisa. Gusto nga akong gurgurin ng Jutang Ginemes eh. Jutang Ginemes. Jutang Ginemes. Gurgurin, Asan eh? Ito yung about sa gugurgurin si Marlica. Hanggang ngayon, wala pa rin siya may ipakita dyan. Hinahanap natin dapat ipakita ebidensya ni Marlica. Kasi kapag pinakita ni Marlica yung ebidensya niya na siya ay gugurgurin ni Lisa Marcos, napakalaking nun. Napakalaking talagang baka mapukaw yung kaisipan ng ibang tao nun, di ba? Kapag naipakita ni Maharlika yung yung ebidensya niya laban kay Lisa Marcos na ipapagurgur siya. Di ba guys? Totoo. Ito sa mga supporters ng Maharlika, di ba tama ako? Kapag pinakita niya yung ebidensya niya na ipapapatay siya ni Lisa Marcos, di mas maraming mas maganda ho yun. Mas maraming mga Marcos supporters na magigising sa katotohanan. Di ba? Pag binigyan tayo ng go signal, go na natin yan. Go. Kailan? 2030 pa.
Naka-live kasi ito eh. Bawal ata ito eh. Right? Oo. Alam niyo, I'll tell you dito sa mga kongresista at mga senador, lalo na yung mga ayaw ko nang panoorin yan. Expedited Morales, i-release na nga ba? Alam mo kasi matagal nang naka-release yan si Morales eh. Oo, ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon sinasabi nila hindi pa daw ito, martial law sa Mindanao dineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano na naman to? Ano naman klase to? Nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao kasunod ng bakbakan ng sundalo. Ano to? Martial law sa Mindanao dineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte May 23. Bakit throwback? Bakit kailangan pang ibalita to? Para saan? Para saan to TV5? Agree host. Maharlika, ngawa ka lang ng ngawa. Asa naman yung mga tangang MD sa'yo? Hirap lang magsalita, masasaktan na naman sila. Mahirap magsalita, masasaktan na naman sila. Matagal na to hindi, ang tanong dito, ito po 25 minutes ago pa lang bakit kailangan tong bakit kailangan tong ilabas? Para saan? Anong purpose? Kasi para saan? Nahalata na ba ng taong bayan na silent martial na tayo? Ganun ba? Mamarlika, good naman sana intention nyo. Kaso, sa susunod, huwag kayo mag-expose kung walang ebidensya. Tama. Okay naman na siya anong ginagawa ni Marlick. Kaso wala ebidensya, paano tayo maniniwala? Galing ni Jay na sana Techi rin ako. Anong Techi? Ano yung ibig sabihin ng Techi? Paramdam yan sa martial law na yan. Sigurado si Palangga pag tumakbo si Amy Marcos, ikakampanya yan. Malamang nga baka yung sinasabi niyang puting ahas, si Amy Marcos yun Hindi makabayan sa Pilipinas yung si Marlica kasi American citizen yan. Kaya nga, isa din yun. Tanga na lang naniniwala dyan. Techki yun, Jay. Anong ibig sabihin ng Techki? Magaling sa computer, ha? Ako magaling sa computer? Hindi Ayan, ano ibig sabihin itong martial law? At ng Maute Group sa Marawi, Lanao del Sur. Ano ang purpose nyo rito, TV5? Ba't nila 2017 pa to, What's point of this wow show? Why show something that happened in 7 years ago? Comment. Totoo naman siya, sabi niya, anong kinalam? Anong pinupunto mo? What's the point of this? Why show? Bakit mo inilabas something that happened 7 years ago? Ano ba sabihin itong mga siraulong mainstream media na to? Ano kaya ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin kaya ano kaya ang gustong ipaabot ng mainstream media? Pati yung viewers nagtaka Tawang-tawa ko kay Marlica, ilang beses siyang nagsisigaw na sa live niya na ipapatawag daw siya sa Senado. Hindi daw siya natatakot. Tapos, nung pinatawag na bahag ang buntot, kung di takot, mamatay, uuwi siya. Ayun nga, sabi ko ayoko lang magkomento dyan Ano to? Yan. Inilabas to para saan? Para matabunan na naman kasi hindi ito kaya siguro inilabas to. Kasi nga napapansin siguro ng gobyerno na nahahalata na ng mga tao, ng taong bayan na nagkakaroon na ng silent martial law. 'Di ba? Nagkakaroon na ng silent martial law.
Kaya siguro ang ginawa, mainstream media, wait lang, i-check natin sa i-check natin sa tawag dito, i-check natin sa ibang mainstream media sa GMA. Okay, sa GMA News. Tingnan natin kung binalik din nila. Kapag ito binalik to, alam na this. Okay, wala. Ay, ibang GMA News nga eh. Iba pala tong GMA Affair pala yun. Ito, GMA News. Tingnan natin. Ano to? Wala naman. Mabuti dito sa GMA, wala. Ano to? Ano kayang purpose ng TV5 dito, no? Ito, may katanungan dito. Bagay, tama na may sinabi niya. Para saan to? Para saan yung ginagawa niyo yan? Lisa Marcos. Be realistic, iho. Wag puro clickbait. Tanga na, binisita. Hey guys! Binisita ako yung first lady dito, Guys! Si first lady, pumunta sa akin. Shoutout si first lady, Lisa Marcos, Lisa Marcos. Pangangasi. Magbigay pugay kayo sa ating former tuloy. Sa ating first lady Lisa Marcos na nandito sa live natin ngayon. Grabe, Wag daw puro clickbait. Paano clickbait to? Bakit damdahan nag-clickbait? Ma'am Lisa Marcos hindi nyo pinapagalitan. Ako na dukhang vlogger, pinapagalitan nyo sa clickbait. Makinig ka na lang, Jay. Makinig ka na lang, Jay. Bakit? Ito naman si Madam Lisa Ang dami nag-clickbait. Asan na si Madam? Uy, asan na? Nawala. Ito. Madam! Ito naman kayo. Masyado naman kayo agad Uy, ba't nawawala? Asan na si... Gusto ko si Madam yung sa akin. Grabe, Binisita tayo ni First Lady. Guys, share nyo yung live natin, guys. Binisita tayo ni ni First Lady Lisa Marcos, guys. Be a realistic, iho. Wag oro clickbait. Tawag ko kung si Madam Lisa to, hindi natin alam, Makinig ka na lang, Jay. Silam na yan. Naku po, kinakabahan ako. Hoy, mga MDS. Nandito nandito yung idol nyo. Hala, binisita ka na ng paring Jay, baka bad shot ka sa kanya. Oy, Madam Lisa, baka bad shot na ako sa'yo, Huwag ganun, pinupuri kita dito lagi. Lam na this. Ay, grabe pa. Baka ipagurgur ako, guys. Guys, screenshot, guys. Baka ipagurgur ako. Totoo kaya yan? Sana medyo be a realistic, iho. Di ba? Hindi ito Naku po. Oy, tulungan mo ako, Maharlika. Maharlika, help me. Nandito yung mo. Nandito si Madam Lisa. Grabe, guys. Madam Lisa, huwag mo pagurgur. Marami pa akong pinapaaral, Tsaka na. Tsaka na, Buisit, tsaka na. Madam Lisa, mapapanood pala ako sa'yo. Wait lang. Napapanood ako sa Madam Lisa. Sana yun? Saan na yun? Madam Lisa, may papanood. May papanood po ako sa'yo. Kilala niyo po ito. Madam Lisa, kilala niyo po ito. Wait lang. Saan na yun? Saan na? Ito. Ito ang mga pasyente sa Makati. Ang kasuot, bibisitahin niya. Madam Lisa, kilala niyo po yan? Kung sino yan? Madam. Huwag ka muna umalis, Madam. Kuya, there's TV, may shoutout. There's TV, nandito si First Lady Lisa Marcos,
Nako, gawa ka ng backup mo, Kuya Jay. Baka pa-stop ka din. Nako. Yari tayo dito. Jay, lagot ka. Nandito si Dwarf Lady. Oy, gumalang naman kayo. Grabe, mga bastos, mga bunganga nito. Mga Dwarf Lady. Grabe naman kayo. Gumalang kayo sa First Lady natin. Ito naman to. Anila pala. Hindi pala natin. Nila. Optic yan, mga mainstream media na CPRD, diktador. Ano pa no? Ingat ka pa ng Jay para hindi ka mabadshot. Ako po nanginginig yung itlog ko. Ay, sorry, yung katawang ko. Tangina, baka badshot na ako dito kay Lisa Marcos. Sherry, magpugay sa badshot na. Naku po, badshot na ako kay bawal idyo si Maharlika. Uy, madam, kailan nyo po ipapagurgur si Maharlika? Update naman po. Madam Lisa, Marcos kasi laging pinagsisigawan ni Maharlika, ipapagurgur nyo po siya. Update naman po kayo kung ano yung schedule. Tartado. Tartado tong gagong to. CJ, kaya pinalabas ng TV5 para sabihin ng declare ng martial law noon sa Mindanao. Kasi sinasabi natin silent martial law ng BBM. Totoo naman, silent martial law naman talaga sila. Sikat na si Paring Jay, pati sila pumunta na sa vlog mo. Ikaw na talaga, congratulations. Grabe, nanginginig ako sa takot, guys. Magbigay po, guys, sa bangag. Oy! Mga bastos naman itong mga nanonood na to. Nagtanong ng date kung kailan ipapagurgur si Maharlika. Hindi, para update tayo, guys. Madam Lisa Marcos, kailan niyo po ipapagurgur si... Kasi sabi niya lagi, Madam Lisa, wag niyo ko idadamay dun, ha? Mabait ako. 8 kapatid ko, ako lang nagpapaaral, Madam Lisa, ha? Huwag kang mabadshot sa akin. Huwag kang mabadshot sa akin, Madam Lisa. Mabait ako nila lang. Oo. Ginagawa ko lang to kasi gusto kong maging paglaki ko, gusto kong maging Maharlika. Pero in fairness, ha? Yung niya, yung pagkakakomment niya, be a realistic iho. Diba? Parang talagang si Madam Lisa na nga ito eh. Minom ako tubig, kinabahan ako bigla. Nanginig yung itlog ko. Pag-upo pa lang ni Bongbong, yan na talaga ang plano nila. Like father, like son. Ito po, Madam Lisa, kilala niyo po ba to? James Kumar sa ospital para mawala daw ang suspecha at hinala ng na ang kasuotan ng James ang pasyente. Yan po isa pasyente ng Makati Medical Center po. Ganyan po yung suot nila doon. Madam, bakit hindi nyo to pinagsuot ng ganong damit? Gusto nyo pinapagalitan pa namin kayo eh. Sorry na. Nadala lang ako, Madam. Jay, nirelease na si MJ. Asan ang video? Na-release na ba? Tingnan natin. Ex-PDEA agent. Alam ko nga kahapon pa yan eh. Morales. Laya na. Wala naman. Alam ko nga kahapon pang lumaya yan si kahapon pa lumaya, yung isang araw pa nga yan. Alam ko nung isang araw pa yan eh. Oo. Hindi ko alam bakit saan mo ba napanood? Saan mo napanood? Sa inyo napanood na lumaya na? Ngayon lang. Saan nga? Sa inyo nga napanood? Kay Maharlika na naman. Nasaan ang video? May video ba? Imelda Clos. UJ laban lang. Tumawag yung anak ni LM kay Maharlika. Sure ba kayo na anak ni LM yun? Paano kasi tayo maniniwala kay Maharlika wala namang habang nag-live.
tagal-tagal nang nakalaya na. Ewan ba sa inyo, papaniwala kasi kayo dyan eh. Ma-release talaga si Morales kasi hindi naman kulungan yun. Kaya nga, totoo naman. Hindi naman talaga kulungan yun. Court ang Senado, contempt lang siya. Kaya siya nakulong mga walang utak mga tao. Wala na ba? Hindi na bumalik si Madam Lisa? Oo, hindi na. Hindi, pagkakaalam ko nga, okay Madam Lisa, shoutout sa iyo ha, hindi ka bad shot sa akin. Huwag mo ko bad shot ha. O tsaka, nga pala, Madam Lisa, patanong naman, tanong lang po namin kailan po ba i-release yung pelikula nyo na bad shot? Madam Lisa, may part po ba yun? Madam Lisa, tanong ko naman ha. Tanong lang naman po yun ha. O Sir Ruber, may galog shoutout. I think ginawa talaga ni Bato lahat ng makalabas si MJ kasi nga mag-off na ang Senate. Kaya nga eh. Tapos galit na galit yung mga tao kay Bato. Nagsasabi naman na si Bato na i-release din kasi may mahabang vacation yata sila. Magsuswimming daw sila nila Madam Lisa. Ano to? Chacha, nakabuka ka, antukin na. Ayun na naman si Sia. Baka ipagurgur ka na yan, Jay. Ayun ako. Bad shot, Proggy. Oy, psst. Mami Dolly, easy. Okay. Ito to. Don't make of me. I'm warning you. Oh my God. Oh my God. Don't make of me. I'm warning you. Oh my God. Grabe to. Uy, 2 beses pa oh. Grabe. Bakit ano po ba nagawa ko sa inyo, madam? Bakit mo ako ginaganito? Wow. Bakit mo ako ini-English? Hindi ko po maintindihan sinasabi nyo. sabi ni halimbawa kung si Madam Lisa na to. Tarantadong to kaya pala tawa ng tawa. Hindi maintindihan yung English ko. Tagalogin nyo. Na. Fake yan, hindi yan si Ahas. Malay nyo naman. Hindi natin alam ba? Tama na. Nakalaya na si JM, nalaman sa live ni Marlica. So tayo na, kahapon ko pa nga sinasabi sa inyo na nakalaya na yun. Ayaw nyo kasi maniwala eh. Puro lang kasi kayo Maharlika. Ayaw yung paniwalaan nyo ibang vlogger. Sinabi ko sa inyo kahapon pa lang, lumaya na yun. Grabe, I'm warning you. Natatakot ako dito kay Madam Lisa. Madam Lisa, ano po ba nagawa kong kasalanan sa inyo? Ba't po parang bad shot na po ako sa inyo? Nagtatanong lang naman po ako Madam Lisa, nagtatanong lang naman po ako kung kailan po i-release ang movie nyo na bad shot. Ba't po kayo nagagalit? At tinatanong ko rin po sa inyo kung kailan nyo po ipapagurgur at anong schedule nyo ipapagurgur si Marlica. Bakit po kayo nagagalit sa akin? Kaya nga, wina-warningan ako kanina pa yan Grabe to. Guys, i-share nyo to guys. Ipapagurgur ako ni Lisa. Grabe. Si Marlica. Dahil may mga text messages ako dito, may mga ebidensya ako dito na ipapagurgur ako ni Lisa Tanas. Gano'n na gano'n si Marlica, di ba? Kuwang-kuwa ko na ba? Ngayon lang pinalaya. Okay, kung pinalaya na, edi dapat magsaya tayo kasi nakalaya na. May manginig ka na Kuya Jay. Takutan ba ito? Ha. May Madam Lisa. Kailan po ang release? Gagawin din po bang movie ang The Professional Liar ni BBM?
Madam Lisa, nagtatanong lang naman po. Kailan po, kasi yung sa inyo daw, yung bad shot, mga August daw yun or April. September daw yung release ng movie yung bad shot. Tinatanong po namin dito, yung ano po, The Professional Liar, kailan po ilalabas yun? Sorry po, madam ha, huwag mo po gurgur, madam, marami akong pinaaral. Warning ka din sa amin, Lisa Marcos, makukulong ka din. Hintayin mo kung magkano ang alok sa'yo, Sir J, pag di ka nakuha ni bad shot. And then, ako siguro, Madam Lisa, bigyan nyo lang ako ng pangpabubong sa bahay ko at pang negosyo. Okay na ano po, big bike. Yung BMW na, kahit hindi na BMW, basta big bike para pangbubong sa bahay ko siguro gagastos yun, Madam Lisa, ng mga 300k kasi kulang pa ng hollow block yung pinapagawa ko bahay para hindi na ako mangupahan, no, Madam Lisa. Yun na lang. Tapos, pag naibigay mo na sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Binigay mo na yun. Duterte pa rin ako. Anong nangyari sa views nyo, Jay? Bakit ang baba? Kahit sa mga replay, pinapanood ko kasi, hayaan mo na. Nire-report ako kaya dito nga, may bisita tayo ngayon, no? Si Madam Lisa Marcos, nandito sa live natin. I'm warning you. Madam, hindi naman ako wala naman mo personalan. Trabaho lang po ito. Madam Lam, magaling ka po akong magmarites. Pwede ba ako mag-apply ng vlogger? Sabi ni Waring Marites. Dahil nag-apply sa'yo doon, sikat si J. Guevara. Pinalo ako dito. Sabi ni Mamba ni Lois, fake iyan. And if ever she is real, my answer is so what? Ano ito? Takutan? Manginig itlog ka? Ba't nanginginig itlog ba ako? Nanginginig ako sa aircon ko Sana isang draw ng Lotto, Sir J. Isang draw lang yun. Hindi, ayoko ng maraming pera. Gusto ko lang matayo ko na yung bahay ko para din ako mangupahan. Magkaroon lang ako ng sari-sari store. Sapat na mo sa akin yun. Oo, Madam Lisa. Tapos, bahala ka na po sa buhay mo pag naibigay mo na sa akin yun. Duterte pa rin ako. Time DS, totoo. Jay, sabihin mo kay Ma'am Lisa, ibahay ka niya. Sagad muna. Kapalan na lang. Visit ka sa area. Ang hina mo naman humingi, Kuya Jay. Hingian mo agad ng paalisin na siya. Ito pala, may hiling po pala ako sa inyo. Madam Lisa, kung gusto nyo pumanig po ako sa inyo. Ito po. Tanggalin nyo po tanggalin nyo si Jinggoy. Wow, Kuya Jay. Dinalaw ka lang ni Madam. Kaya nga basta lahat ng tatakbo sa 2020. Guys, si Madam Lisa don't make of me. I'm warning you. Ganito pa naman mga kataga ni sabihin sa'yo, Kuya Jay, shee! Ma'am Lisa, alaskador po ako. Baka pwede nyo ako kunin one of... Ay, wag na kayo maipal dyan ngayon. Madam, ako na lang. Madam Lisa, wala namang bagong comment. Madam Lisa, nandiyan ka pa ba? Wala namang bagong comment. Ay, wag nyo i-hide si Madam Lisa, ha? Dapat po, Sir J, TF style. TP style. Anong TP style? Hindi ko gets yung TP style.
Bakit si Jinggoy? Wala lang. Gusto ko patanggal si Jinggoy. Visit no, dinalaw tayo ni Madam. Ay, Madam ha. Shoutout sa'yo, Madam ha. Oo, ingat po dyan palagi. Name it, she will give to you, Sir J. Name it, she will. Madam ha, basta kahit mga 500k Madam, tapos na yung bahay ko. Hindi na ako hindi na kita babanatan, pero Duterte pa rin ako. Yun naman pala usapan eh. Respect is inner, Madam Lisa. Hingi ka ng TP style. Ano yung TP style nga? Jay, ikaw na susunod na mananalo sa loto pag kumampi ka kaagad kay Madam Lisa. Naku po. Hindi naman ako tumataya sa loto. Hindi ako tumataya sa loto. Paano yun? TP style, paralin ka sa abroad. Palamunin sa loto. Oy, ano yan? Raymark Pancho, good day, Sir Jay. Si Lisa Tanas ang tawag ni Madam Marlica kay Lisa. Aranita. Jay, ano to? Si Jay, si Bungit na lang ipatawag mo para matapos. Sinong Bungit? Si Bangag. Wag. Uy, makapagsalita, nadulas tuloy ako. Sir, nakalabas na si Morales, thank you. Sabi ko naman sa inyo kahapon pa nga. Kulit nyo kasi, hindi Marlica lang pinapaniwalaan nyo. Don't make fun of me. I'm warning you. Aba. Sabi ni Rosie Albia. Grabe, no? Nakakatangang. Si Thinking Pinoy yun. Si Thinking Pinoy ba yun? Wala pala, si Thinking Pinoy daw pala yun. Tansong Pinoy TV. Dating vlogger na sikat. Sikat ba yun? Hindi ko nga kilala yun eh. Hindi totoo, real talk ha. Hindi ko nga kilala yun si Thinking Pinoy na yan eh. Tapos sasabihin nyo sikat. Ano pa bang mga ibabalita natin?